Mga kaludoy, bininta ko na yung palay kasi wala tayong dryer. Bininta ko na lang. Bininta natin. Wala natin sakyan yan kanina tapos bininta natin. Kasi pangit yung panahon, wala tayong tuyuan na dryer. Bininta ko. Yan mga kaludoy, isang magandang tanghali. Tayo ngayon ay nagpa-ani ulit dito. Okay, pangalawang porsyon ng kuha natin. Ayun. Tingnan natin saging dito kung maano ba. Kulang na ay mali. Alanganin pa mga kaludoy, hindi pa masyado. Kulang pa to. Susunod na lang dapat. Mga 2 weeks pa yan. Maliit pa. So makailan kaya tayo ngayon dito mga kaludoy. Yung pangalawang paani natin dito sa gilid ng lapit dito sa ating mga gulayan. Pero wala na yung sitaw mga kaludoy, hindi tayo nag-success sa sitaw ngayon. Naubos ng uod. Hindi kasi ako nag-spray talaga. Ayaw ko kasi sprayhan kasi yung gulay din naman. Pero hindi talaga dapat ma-spray ka talaga pag kailangan gawa ng, tingnan mo hindi ako nag-spray, inubos talaga ng uod yan. So okay naman yan kasi dito pa rin yung mga balag na yan. Dagdagan ko na lang yung kawad yan tapos patayuan ko ulit ng mga ganito. Para sa susunod matibay. Sayang. Naubos na. Pati yung mga kalabasa natin wala na. Yan, dalawang ano lang naman to dito. Tingnan natin mamaya kung makailan sako tayo. Idagdag natin to sa kwan tapos ay pag walang init ibenta ko na lang kasi baka masira pa. Wala tayong maitatabing pambigas nito gawa ng hindi tayo makabilad na ulan. Hindi din naman tayo nakapagpatayo ng dryer kasi medyo hindi natin pwedeng iasa dun sa kita ng furniture natin kasi niro-rolling natin yung pera doon. Mahirap kasi pag natihinto ang trabaho din doon. Mawawalan tayo ng tauhan. Mahirap na. Yung kawawa tayo dito. Mahirap pag mamanage ka ng negosyo bago. Pero kailangan nating aralin kung paano, kaya hindi ko talaga dyan binabawas halos yung mga gastusin. Pinapaikot-ikot ko yan para tuloy-tuloy yung gawa ng tao. Tuloy-tuloy din naman yung bili natin ng mga kailangan nating kahoy at saka materialis para makaruling yung pera. Kahit kaunti yung kinikita natin basta mayroon, hanggat hindi tayo na uubusan ng mga kailangan. Laki ng patula doon mga kaludoy, 2 piraso. Kuhanin natin maya, bigay natin sa kanila. Mga kaludoy, babay na muna. Kung hindi to uulan kahit 3 hours na lang ay baka matapos din naman nila ito. Ito gagamasin na naman natin to sa susunod. Pangit na yung kuha ng dito naman napunta sa ating palayan yung kuha ng tabasin natin to para gamasin natin para mahawan yung ating palayan sa next na season. Ito. Dito pa nagtatago yung mga maya. Ayan. Tatanggalin natin yan. Sa susunod pag may time ako, busin ko yan dito kako. Para pag summer pwede kong silaban muna. Hindi ako masyado makuha hanggat walang palay. Kasi dito yan babagsak sa palayan para matanggal ko. Pati yung mga dito. Ang dami akong kukuhanin dyan. Pabagsak ko muna dito sa palayan. Tapos yung mga dulo niya, gagawin kong gapangan ulit doon sa ating garden para makuha tayo. Makagawa ng balag doon sa ating garden pag summer na. Para mapakinabangan natin pag wala na siyang mga dahon, pag nalagas na. Kunin muna natin to dito. Putulin muna natin. Yan. Para marami tayong makukuhang kagimkim. Yung dulo niya. Gawin natin dun pangharang ulit sa kuha natin para pag tag-ulan na uli kapag tanim tayo. Yun, babay muna mga kaludoy. Sibisihan tayo. Ay mga kaludoy, kuha tayo ng buto ng patulan natin. Ayun, ang dami libre na yung kuha natin ito. Pantanim. Ayun. Nakapagpagulang na ako dun mga kaludoy. Bilad ito sa konting init. Ayan, dami Hindi na tayo magbili ng binhi. Yan. Daming laman. Pagpag natin. Meron pa yata siguro yan. Ayan. Ayan mga kaludoy. Kuhanin lang natin yan. Tapos ilagay natin sa plastic. Ituyo muna natin. Ayan. Ayan mga kaludoy. Pangalawang anin natin yan. Kunti lang.
mga kadali, tapos na tayo magpaani, hinahakot pa nila. Tingnan natin mamaya kung ilan na lang yung matira sa atin. Failure ngayon yung mga ano mga kadali, mahal yung palay kasi failure naman yung tubas, pero okay lang hindi naman masyado nawala, malaki yung sa akin nawala, yung sa iba kalahati. Yung mga 80, 85 yung anihin nila, matag 30 na lang yung kwan. Okay pa to ngayon sa atin, hindi masyadong kwan, failure. At medyo mahal yung palay, kaya tingnan natin mamaya. Ayun mga kadodoy, isang magandang umaga sa inyo. Ako kagising ko lang. Lagi tayong pagod mga kadodoy. At ngayong araw meron tayong mga ginagawa dito. Kung makita nyo may project ako dito sa likod ng bahay. Ayan, so ito lang yung naging kuha natin dito. Naging haligi niya. Kuha na lang. So nag-extend ako dito. Abangan ninyo kung para saan ba yan at kung ano yung mga project ko na ito dito. Yan. Kasi ako hindi naman ako natigil dito mga kaludoy sa pag-iisip kung ano pa yung ibang mga pwede nating source ng kabuhayan. Parang hindi na marami pala akong hollow blocks dito. May simento ako dito, may mga buhangin pa naman pala. Ayan. So ayan, dito yung ating tindahan, wala pang kuwan. Itong kahoy na kadudo, pinapaputol ko na yan. Nagkasundo na kami may-ari, putulin niya, baka bumagsak kasi dito sa tindahan. So okay naman na yan. So ito ngayon yung ating project kunti. Ayan. Naubos na yata yung mga tuwang ko dito, kawad Ayan. Ito mga kawad to mga kadudoy, binili ko lang ito sa scrapan ko to binili, tag 40 yung kilo para makatipid ako. Ito yung mga kuha na yan, 9mm na kuha na yan na kabilya. Binili ko lang yan, 40 yung kilo. Tsaka meron ko dito mga malalaki 16 yata to, mm o 20. Yan naman yung mga pantukod ko dyan sa ilalim para siya ay tumibay-tibay lalo. Yan yung ating ginawang kwan dyan, ginawang tukod. So tama na to dito. Yan yung si Lucas ang kantukan sa akin. Ayan. Yan mga kadodoy, abangan nyo muna at ako magkapi-kapi. Ayan, madami pa tayong gagawin, magbilad tayong palay kasi yung pambigas natin ba. Pero kahit paano meron tayong pambigas. Kaya mga kadodoy, sa magandang hapon. Pupunta ako dito sa palayan natin na maliit pa, yung cropping natin. Yan mga kadodoy, kung makikita nyo, mapapansin nyo yan, yung mga palayan dito halos aanihin na rin sila. Yan, ito yung palayan natin, ito ay yung palayan na ito. Makinarya natin yung nag-araro niyan. So sa susunod na linggo, Sabado, aanihin na nila yan. Makinarya natin ang mag-aani dyan. So meron tayong makukuhang palay dito. Magkakaroon tayo ng party. Kaya abangan na natin. Yan, makaparty tayo dito mga kadodoy. Sayang din yun kung makailang sako pa tayo dyan. Yan ang tapos meron pa tayong 2 katao pa ulit na itresirin. Ataong kayo, taong? Tao kayo, no? Kay? Garab na. Ning, sigang kabon mo si kita ma. Ayan mga karodoy. Punta natin yung pala natin doon kasi nakaraan nag-spray ako dyan ng para sa damo. Tingnan natin kung tumalab o hindi. Tingnan natin kung kailangan natin mag-follow up sunod na araw kung anong laso na naman yung kailangan natin dyan. Tingnan natin din, pero parang mabilis din kasi ito matuyuan. Kailangan ba natin magpa-akyat ng tubig? Pero sana naman ay huwag muna kasi magastos din pag nagpa-akyat ng tubig. Pero malayo pa mga karodoy, nakita ko na doon, manilaw-nilaw na yung ibang kulay ng palay natin maliban dito sa itaas na sa pisinte sa tubig. Pero yung iba doon na nilaw talaga.
Yan, tingnan natin kung ano yung dapat nating gawin. Kasi 3 days na ngayon yata nung nagpa-spray ako. 2 days o 3 days. Yan, pero tingnan natin kung ano yung naging epekto ng pag-spray ko dyan sa damo. Kung hindi siya matalaban ngayon, ayo, nanilaw talaga yung palay doon mga kadudoy sa in-spray natin. Oh. Matapang yung laso natin na in-apply. Yun, oh. Lahat ng in-sprayhan ko ay naging dilaw. So matapang talaga siya. Pero ganun din yan nakaraan. Pero hindi ko to nilahat. Ayan, kung matitingnan ninyo, lahat yung pinag-sprayhan ko ay nanilaw talaga siya. Ayan. Tingnan natin mga karudoy kung ito'y masisira ba o hindi. Pero nakaraan naman, nakabawi naman itong palay. Kaso ganun nga talaga, oh. Naninilaw talaga siya. Pero yung damo sa ilalim, patay niya. Yan. Yan, oh. Patay niya mga karudoy. Ayan, oh. Yung mga damong pinag-sprayhan ko, patay niya. Problema naman, pag tumama sa palay, talagang naninilaw yung palay. Mayroong mga ano ng, ewan ko ba ano bang nakakuan yan, o mga yan, oh. Matitingnan natin, oh. Pero hindi niya rin nga mamamatay itong kuan, oh. Tingnan mo ito. Itong mga limba-limba hindi niya rin kaya talaga, oh. Pero yung mga nasa ilalim, patay niya. Mga maliliit, oh. Halos patay niya yung mga sa ilalim na damo. Yun nga lang, yan, oh, patay niya, oh. Yan. Yun nga lang, kailangan ito sana makuan to, ma-supplyan na tubig, makarecover yung palay. Kasi 100 ml yung mix ko, hindi pa rin talaga niya kaya. Pero patay niya yung ilalim, oh. Yung mga damo na yan ng mga maliit na kuan, wala, patay niya. Effective naman siya, kaso medyo ano lang yung palay, medyo pag natamaan naninilaw talaga, lalo doon, oh. So kailangan ito. Pero yung limba-limba hindi niya rin kaya makarudo. Mag-antay na naman tayo dito ng mga 40 days niya bago ito kuan, oh. Ito hindi niya kinakaya rin. Mag-apply pa ulit ako nito pag lumaki-laki ito sila. Abangan ko na naman ng paisiro to. Iba lang yung nakuha ng mga damo sa ilalim. Ayan, oh, grabe yung paninilaw dito ng kuan, oh, palay natin. Tingnan natin mga karuli kung anong magiging kalabasan nito, kung makaka-recover ba to o hindi, o tuluyan ba tong mamamatay. Pero yung mga damo sa ilalim, patay niya. Problema, pati palay ko naman parang mamatay naman. Oh, kasi lahat to na-sprayhan ko to dito, eh, kaya kuan. Pero yung madadaanan niya, talagang tubig dapat nito ang kuan mga karuli, solusyon kaagad. Problema naman, wala naman tayong kuha ng tubig. Sa susunod, kuhanan pa natin to, untiin lang natin yung dosage siguro para matukuha natin. Kasi medyo maano din kasi itong kuhan ko, eh. Ayan, oh, kahit na kuhanin mo ng tubig dito mga karudi, wala na. So ayan yung naging epekto nya. Grabe yung paninilaw ng palay sa in-spray natin. Nakaraan na ganitong palay ko nanilaw din, pero sana ito ay makarecover ito. Wala tubig. Tingnan natin kung anong maging kuan ito. Hintayin lang natin ito mga 5 days pa, kung anong maging kalagayan nito. Pero maging ano to mga karudol, maging barbansot kunti ito pag ganyan. Yan mga karudol, ikutin na lang natin sa taas. Buti nga lang hindi rin natin doon na isprehan itong mga makakapal masyado. Pero may mga ano, parang mga pinagdaanan ng kuan doon. Marami naman tayong mga pinahulipan dito, eh. So patay naman sana yung kuan pang ilalim na damo. Ayan, oh, kagandahan din doon. Ang problema, kailangan paano mo to agad sana ng tubig para makarecover siya. Problema, wala tayong kuhanan ng tubig dito. Pasip-sip tayo sa kuan. Lahat ng mga yan, oh, talagang nanilaw. Kaka-spray natin. Ayan, oh.
Pero patay yung sa ilalim, talagang hindi naman kuwan. Hindi naman masama sana yung ginawa natin, kaso iba epekto niya sa palay. Kunin ko to sa susunod, mag-remix ako nito. Mga 15 na lang. 2 beses ko palang ginamit tong kuwan na to, laso na to. Kaya medyo hindi ko tinatansya masyado yung kuwan niya, yung dosage. Napaka ano niya, napakatapang. So ayun mga kadudi, parang maraming natutumba sa mga ano natin. Hindi ko alam kung anong mga ibon ba yan o ano sa mapalay. Ayan, parang nalulukot sila ba. Ayun mga kadudi, babay na muna at ikot lang tayo ng konti dito. Sa susunod naman tingnan natin kung anong magawa natin sa mga naninilaw natin na in-sprayan.